Ito mga sir, mayroon tayong isang unit na 150. At ito yung version 1. Ang gagawin kasi natin dito mga sir, okay lang kahit hindi nyo na ikabit, i-explain ko na lang. Kaya tayo magtatap overhaul mga sir kasi magpapalit tayo ng cylinder head. Gawa kasi nung cylinder head niya ay nakailang ulit na siyang retrade dun sa may stud ng muffler. Lagi na lang daw sumisingaw ng sumisingaw. At yung may-ari nagdesisyon na palitan niya ng buong assembly ng cylinder head. Siya naman yung nagsabi. Ayan. Kailangan natin ng stud. Dalawang stud kasi pag bumili tayo ng assembly ng cylinder head, wala po kasamang stud saka yung nut. Kaya kailangan natin ng nut. At ayun, meron tayong nut na dalawa. Stud. Tapos, pinaka-importante yung gasket. Siyempre, magtatap overhaul tayo. Yung gasket yung kailangan natin para hindi mag-overheat, mag-leak, ganyan. Ang presyo nito mga sir, nasa 3.9. Kulang-kulang 4,000 mga sir. Wala pang laman. Pakama. Ito, tanggal mo yung plastic. Yan, ito. Yung ating ilalagay mga sir. Yan. Dito naman sa lumang cylinder head niya o yung nakakabit na cylinder head niya, totally mga sir, ipapa-ano mo lang yan, ipapa-machine shop mo lang yan, papahinang mo lang yan, pwede na uli. Kaso ayaw nung may-ari na napupunta pa ng ano kasi lagi siyang busy. Kaya ayun, bumili lang siya ng bago na buong cylinder head at ito, sasalpak na natin. Dito naman ay dudukutin lang natin yan para maisalpak natin yan. Tinanggal na rin natin yung kanyang muffler. At kapag nagkakalas kayo, yan, tatanggalin nyo yung radiator, throttle body, tapos magkakalan tayo sa may center stand para umangat ng konti. Tanggalin yung shock sa likuran at ibaba nyo lang yung gulong, aangat na yung ulo, pwede na siyang hugutin na. Pakita ko sa inyo yung mamaya yung ano, yung sabi kong nalustrade na stud na nakailang beses ng retrade hanggang sa palaki ng palaki yung butas. Pero natatanggal pa rin kasi malalayo yung biyahe nito, napapatan pa ng Bulacan. Kaya pag ano, tanggalin muna natin yung mga ibang ano sa gabal kapag nagtatanggal tayo ng cylinder head. Ayan, pasok na natin yung ano, yung stud bolt ng exhaust. Ayan, dalawa yan. Habang tinatanggal ni Kapulong yung ano, cylinder head saka yung block, ito naman. At saka yung laman loob nung lumang ano, cylinder head, tatanggalin natin po yon, lilipat natin dito. Pero magre-regrinding compound pa rin tayo dito, gawa kasi ng kailangan natin palapatin yung valve dito sa bago para maiwasan natin yung loss compression. Eto na, tanggalan natin yung cylinder head. Black na lang yung naiiwan dyan, pero tatanggalin pa rin natin yan kasi nga kikinisin pa rin natin yung ating surface nung black. At ito nga, loki na ng butas oh. Yan, totally pwede pa itong ipawasin shop, tatakpan lang yan, tapos ano uli, gagawin uli ng torno yan, tapos sasalang yung ano, yung stud. Okay na uli, kaso nga lang hindi niya alam kung saan niya ipapagawa. At ayaw niya rin na ano, matagalan pang gawin. Siguro mayaman yung may-ari nito. Laging may pera. Kaya ayun, bumili na lang siya ng bago. Ito. So yung luma. Lahat yun, ililipat natin dito. Pati yung ano, yung oxygen sensor o yung auto sensor, tatanggalin din natin yan. Rocker arm, camshaft, yan, pati yung ano, yung sensor sa kulat, tatanggalin din natin, ililipat din natin dito. At i-regrinding compound lang natin to. Hindi natin i-surface pa yan o kikinisin pa dahil bago naman. Pati spark plug, kunin natin, lipat natin lahat dito. Eto na, nuugasan na natin dahil natanggalan na natin dun sa luma natin cylinder head. Gasa muna natin, tapos i-grinding compound natin
hugasan uli. Pag gumagamit kayo ng grinding compound, napaka-importanting 2 beses o 3 beses kayo magbabanlaw. Kung maaari, kahit na hugasan nyo pa ng tubig, tapos gasolinahin nyo uli, tapos hanginan nyo hanggang sa matanggal yung maiiwan na grinding compound. Kasi napaka-importanting marinis dapat na walang naiiwang grinding compound, kasi maraming sisirain sa loob ng makina kapag once na napabayaan yung mayroon pang grinding compound. Kaya dapat linisan nyo ilang beses. Ayan, ito mga sir, gina-grinding compound na natin yung cylinder head na bago, yung valvula luma po yan, yung black naman ayan ginagawa ni Kapulong, kinikis-kis niya rin dun sa salamin para flat na flat. Purpose natin dyan, maiwasan natin yung overheating, kaya ginagawa natin yan. Ito hindi na, kumbaga grinding compound lang yan. After nyan, hugasan natin mabuti, tapos asimbolin, ibabalik natin. Pati yung piston, nalinisin na rin. Ayan, banlaw na tayo. Pangalawang banlaw na yan, Yan, pangalawang banlaw na pala yung mga sir. Tapos si Kapulong din doon sa kabila. Ayan, nahugasan niya rin mabuti yan. Tapos maya asimbolin natin after ng malinisan sa pangalawang banlaw na to. Tapos na tayo dun sa paglilinis ng cylinder head, black. Nilagyan na rin natin yung valve seal. Kinuha pa rin natin yung dating valve seal. Nilipat na rin dito. Kasi nga itong motor na to ay mga ilang buwan lang din naman itong natap overhaul. Kaya bago pa. Ayan. Doon na yung bago nating cylinder head. Bagong gasket. Na dapat laging importante kapag once na nagtatap overhaul tayo. Laging bago yung gasket. Tapos yung surface ng ating black dapat makinis para maiwasan natin yung overheat, pag leak. Yan. Tapos lalagay natin yung stud. Yung mga stud nito hindi na rin pare-parehas. Stud nito, ito maikli na, hindi mo na siya malalagyan ng washer. Ito yan, mahaba. Ito yung sakto. Ito lang yung sakto mga sir. Itong dalawa to, medyo musmusli ng konti. Ito naman, lubog na lubog. Hindi parehas. Kasi doon yan sa unang mga naging previous niyang pinagpagawan. Alam nyo naman si ito ay version 1. Medyo may katagalan na. Kaya balik mo natin lahat-lahat. Saka natin papaandalin. Ang dahilan dito sa ang dahilan dito, ayan, napapalit tayo ng bagong cylinder head. At yun din naman ang gusto nung mayari. Ito na, kabit na natin. Nakatestingan na isang beses ni Kapulong. Hinatay natin kaagad dahil ayan, maglalagay nga tayo ng kulan. Hindi kasi natin pwedeng painitin ng walang kulan. Kaya ayan, habang pinapainit natin, sinasali na natin yung kulan para yung kulan ay sumiksik sa loob, mawala yung bula. Ayan, back to normal na yung kanyang tunog. Pero yung muffler niya mga sir ay aftermarket po yan. Kaya ganyan yung tunog. Pero nung hindi pa yan papalitan ng head, grabe yung ingay niyan. Parang wala talaga siyang pipe. Pero ngayon, goods na goods na. Yan, upuan na lang. Yung kulang para matapos na rin. Okay, balik mo natin yung mga upuan niya, saka yung mga ibang cover niya. Okay, ito na mga sir Ayan, okay lang. Binabalik natin yung kanyang upuan at pwede lang makuha yung motor ngayon. Si iniwan to at ngayong gabi daw babalikan. Ayan, dito na tapos yung ating pagpapalit ng cylinder head sa ating motor na version 1. Okay, hanggang sa muli.